ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit paano kaya siya makikilala? Paano siya lubos madarama ng mga anak niyang kung ano-anong laman ng isip nila? Paano kaya siya lubos makapananahan sa isip at damdamin na may kasamaan? Halina kayo mga minamahal ko, ganap niyong ihalay, buhay na taglay. Ama ang sa inyo'y mangingibabaw. Kay hirap, iyulat, ipahayag, at ipabatid ang tunay na kahiwagaan ng Ama at tunay na kadakilaan niya bilang tao ka lamang. Sapagkat bilang tao, hindi mo siya nakita. Hindi mo pa siya nakita ni isang iglap at walang makakakita. Subalit, ang kanyang espiritu ay patuloy na nakikiugnay at nakikipag-ugnayan sa mga anak niya at sa kanya bilang tunay na Ama. Ilan kaya ang magtitibay sa pananalig at pananampalatayang buhay na buhay siya? Ilan kaya ang makakadama sa tuwirang kahiwagaan niya? Ilan kaya ang tunay na magtitiwala sa kapangyarihan niya? Yaong mga anak niyang ganap at lubos na sa kanya'y umaasa. Yaong mga anak niyang sa bawat araw siya ang inaasahan. Yaong mga anak niyang sa kanya tinatalaga ang buhay nila. Yaong mga anak niyang sa tuwina'y walang iniisip kundi ang mabuti pawa. Kaya naman, di man siya nakita, di man siya nakikita, patuloy ang paniniwala, patuloy ang pagtitiwala, patuloy ang pandama na di kayang liripin ng kanyang kapwa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sa inyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Bakit nga ba natitigib ng galit ang tao? Bakit nga ba nabubuo ang galit sa puso ng tao? Hindi ito kalooban ng Ama. Kaya't anumang sugat kung ito'y agad nagagamot, ito ay agad magbabahaw, maghihilom at di magnanaknak. Maraming uri ang pinagmula ng sugat. May natinik, malalim at mababaw. May mararamdaman sa iyong balat. May tinik na sa labas ay hindi mo nakitang nagsugat, ngunit sa loob ay nagnanana pala. May mga natataga, nagagasgasan, natitisod na dadapa. Iba't ibang uri ang pinagmula ng sugat, ng gasgas, upang masaktan ang katawan ng tao. Gayon din naman ang damdamin, iba't iba ang pinagmumulan ng sakit sa kalooban. Ngunit ang lahat ng ito ay may kagamutan.
Ang lahat ng ito'y may pamamaraan upang gumaling. Sugat man sa mga katawan, sugat sa kalooban, may pamamaraan. Ang pamamaraan ng pagkagaling ng sugat, may pinupunas, may nilinom. May kinukuskus baga, may nilalanggas. Subalit iba ang gamot ng kalooban. Ang sugat ng kalooban, ang nasugatang damdamin. Hindi kayang pagalingin yan ng mga iniinom na gamot. Hindi kayang pagalingin yan ng mga pangkuskus sa balat. Hindi kayang pagalingin yan ng mga ituturok na gamot. Di, ang tunay na makapagpapagaling niyan ay ang pagkilala, pagtanggap sa Diyos Ama. Ang tunay na pagkilala sa mga banal na aral na nagbibigay liwanag, tanglaw, na nagbibigay buhay sa iyong damdaming patay, na nagbibigay pag-asa sa iyong nawala ng pag-asa, na nagbibigay galak sa iyong namatay na pagkagalak, upang mabuhay muli ang pagmamahal. Pagmamahal na totoo, pagmamahal na tapat, pagmamahal na di katulad ng nasasaktan na nilalang. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama hindi magdudulot ng sakit, kundi magdudulot ng galak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag pinangibabaw ng tao ang sariling kalooban niya at damdamin baga, tunay na mahihirapang makapasok ang kalooban ng Ama sa kanyang kalooban, sapagkat iba ang kalooban ng Ama. Iba ang damdamin niya. Ang damdamin ng Ama ay malinis, ang kalooban niya ay tunay at wagas. Ngunit ang damdamin ng tao, narurumihan, napuputikan, nadudungisan. Ang pagmamahal ng Ama ay walang dungis, walang maliw noon kayo at kailanman, sapagkat siya'y tapat, magpakailanman. Kaya mga mahal, kay buti ng Ama, napakahiwaga niya, napakadakila niya, tapat, magpakailanman. Ayon kay Mateo. Mabuti pa sa isang tawang siya'y bitina ng isang malaking gilingan na bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kumisan dahil sa gawa ng kapwa-tao, siyang nagiging daan para mamatay ang pananampalataya sa Ama. Dahil sa ginagawa ng tao sa kapwa-tao, namamatay ang pananampalataya sa Kanya. Ngunit kahabag-habag ang gagawa nito. Sapagkat kung papaano niya inilayo ang pananampalataya ng kapwa niya sa Kanyang Ama, na dapat ay inilapit at hindi nawalay. Ngunit sa Kanyang ginawang hindi maganda, hindi tama't hindi marapat, sa halip na bumuti kaysa dati at sumama pa kaysa dati, pananagutan niya yon sa Ama. Kaya't maliwanag na sinambit, mas mainam pang bitinan ang iyong liig at ihagis ka sa dagat. At doon ay mainam pang ikay mawala na. Nalita. Sapagkat kung yung salita mo'y magdudulot ng hindi tama sa iyong kapwa, at siyang nagbibigay dulot ng sakit ng loob, siyang magbibigay kaparaanan para lumayo ang iyong kapwa sa kanyang pananampalatayang matapat at pananalig, hindi bagat napakalaki nung pananagutan sa Ama? Ikaw ang mananagot sa Kanya. Sapagkat walang ginawa ang tao na nakapagdulot ng hindi mabuti sa kapwa-tao na hindi gaganti niya. Kaya
Napakapalad ng taong nagiging daan upang ang kanyang kapwa ay ilapit sa Ama at lubos madama at makilala siya. Walang layunin ng Ama na ikasasama at makasasama ng mga anak niya sa mga anak niya. Subalit, sadyang ganyan ang buhay dito sa lupa. May mga taong hindi nila batid ang kanilang mga ginagawa. May mga taong ang alam lamang ay ang sarili nila. Hindi nila inaalam ang kanilang kapwa. Hindi nila sinasaalang-alang ang damdamin ng kapwa. Kundi ang sarili nila, inilalagak lahat sa sariling damdamin. Paano mapapadama ang Ama sa kapwa mo kung wala kang alam kundi ang sarili mo? Paano mo mapapakilala ang Ama na buhay, tapat at totoo siya kung di mo sinasaalang-alang ang damdamin niya? At paano mo siya matatawagang tunay na Diyos mo kung hindi mo alam ang kanyang kalooban at pinananaig mo'y ang damdamin mo bilang tao lamang? Mga minamahal, kay buti ng Ama, dakila niya, maramdaman nawa ng mga anak niya ang kanyang katapatan, ang pagiging makatotohanan at maging ganap sa pagkilala, upang makita ninyo kung papaano kumilos ang Ama sa buhay nyo at maramdaman nyong tapat siya sa tuwina. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, ang nagmimithing mapalapit sa Ama, hinahanap niyang matwid niya. Ang nagnanasang makilala at malubos ang pagkilala niya, ninanamnam ang mga salita niyang nagbibigay buhay sa kanya. Ang tunay na nagbibigay liwanag, walang iba kundi Espiritu niya. Kaya't ang sinumang magtaglay ng Espiritu Santo, walang hindi matatamong mainam sa buhay niya. Mga mahal, mahirap unawain ito bilang kayo'y mga tao. Ngunit sadyang ang pinahirap ng Ama upang matarok niya at makilala ang totoo sa Kanya. Sadyang ang hindi ito pinakilala at napadama sa lahat ng anak niya, kundi ang lubos na kumikilala at naghahanap sa Kanya, napapatotohanan niya ang mga aral ay buhay at napapakilala niyang tapat at totoo siya. Kaya't ang kanyang mga panukala ay nilihim niya sa tao at ibinahagi niya sa kanyang espiritu upang ang lahat ng matututunan ng tao mula sa kanyang espiritu, patotoong siya'y banal at totoo bilang hindi katulad ng ugaling tao. O tao, pawang katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tuwirang katotohanan ng aking mga nilahad at yulat. Ang nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putulang isang kamay o paa, kaysa dalawang kamay o dalawang paa kang impyerno. Paano mo puputulin ang iyong paa at kamay? Ika'y ba'y binuhay ng Ama para putulin pa ang paa at kamay mo at makilala mo lamang siya? Literal na binabasa ng tao hindi maunawaan. Kung ang mga kamay mo ang magiging daan para magkasala ka, iwaksi mo, kalimutan mo sa isip mo at huwag mong gagawin ito. Kung ang mga paa mo, ilisya mo ito sa dapat magkasala ka, kundi dapat mong gawin sa tuwin na lalahanin
Ang bawat gagawin mo, ang bawat tutunguhan mo ay maging sanhi ng kabutihan mo, huwag maging sanhi ng kasalanan mo. Sapagkat alam mong pinakamabuti ang Ama at tunay na siyang banal. Bakit di mo magawa at bakit di mo gawin ang nararapat para makilala mo siyang ganap at makamtan mo ang higit sa marapat? Tao, walang ginawang masama ang Ama. Walang ibinibigay na ikasasama sa bawat anak niya. Walang makapagpapahamak sa mga aral niya. Walang nakapagpahamak sa mga salita niya. Walang ipapahamak ang Ama sa lupang ito, kundi lahat ng mga anak niya, ang layon at nasa niya'y mailigtas sila. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. At kung ang mga mata mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mapunta ka sa langit ng bulagang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa impyerno. Mga minamahal, alalaumbaga, ang mga mata ang nagiging daan ng pagkakasala. Maraming nagiging kaparaanan na magkasala ang mata. Sapagkat kung minsan ang tao, natitigan niya lang ang kapwa niya tao na nag-uusap, akala siya ng pinag-uusapan. Kung minsan naman, nakita niyang nagbulungan, inisip niya siya naman. Ganun ang pagkakamali ng isip, na ang pinagmumula na yung mata. Subalit kung malinis ang isip mo at walang duming isip kang nagahari sa kapwa mo, hindi mo maiisip kung ano man ito. Sapagkat walang papasok na kung ano-ano sa isipan mo. Kaya't ang nais ng Ama, maging malinis ang isip nyo. Kaya't ibinigay niya ang mga aral niya upang ito ang pagnilayan at bulayin. Na kung ito ang mapagninilayan at bubulay-bulayin, sino pa ang masamang pag-iisip na makapananahan sa buhay ng tao? Wala na, sapagkat ang malinis na pag-iisip, daan ang liwanag ng pangunawang ganap. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang mata ang siyang pinagmumula ng pagnanasa. Kapag nakita niya ang isang bagay at pumasok sa isip niya, gusto niya yun kunin niya, kaya't nagkakasala ang kamay. Ang mata ang nagiging daan para gusto niyang magtungo sa dakong yaon na nakakaaliw na magiging kasalanan naman at pumasok sa isip niya at ginawa niya. Kaya, nagawang ihakbang ang mga paang ito na taglay ng tao. Subalit, kung ano man ang nakikita ng tao at ang malinis na pag-iisip ang nananaig at naghahari, kailanman hindi makasusunod ang katawan. Sapagkat sa isip nagmumula ang lahat ng gagawin ng tao. Sa isip nagmumula ang lahat para masabi ng tao ang ganito at ganyan sa kapwa-tao. Kaya't kung malinis ang isip ng tao, walang maiisip ni ano, kundi ang mabuti pawa para sa kanyang kapwa. Kaya't sino ang magkakaroon ng masamang damdamin? Sino ang maghahari ay masamang kaisipan at damdamin? Makita man ang mata niya ang mga hindi dapat na kanyang nakikita. Kaya't ibinigay ng Ama ang kapuspusan ng Espiritu niya na tunay na pangunawa ang kaloob, kaya't sa mga may pangunawa, tuwirang nabuksan at siya ang kinamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Hamak man sa pananaw mo ang kapwa mo, ngunit kung kalugod-lugod ito sa Ama, huwag mo siyang hamakin tao, sapagkat ang paghamak mo sa Kanya na gagawin mo ay para mo nang ibinulid sa impyerno ang sarili mo. Sapagkat ang bawat hamak sa pananaw ng kapwa-tao na mabuti naman ang gawa sa pananaw ng Ama, siya pa rin ang gaganti sa bawat masamang anak niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig, muli nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Maging ang damdamin sa isip nagmumula. Kapag naisip mo, ang kapwa mo ay mabuti, masama man ang ginagawa nito, nagiging mabuti damdamin mo para sa kanya. Dahil mabuti at pinabuti ng isip mo. Ngunit gaano man kaganda at kay buti ang ginagawa ng kapwa mo, kapag naisilid sa isip mo'y masama siya, wala pa ring magandang mabuting kakamti ng isip mo para mabuhay ang damdamin mong gustuhin mong isang mabuting kapwa-tao. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, may mga kaparaanan ng natuklasan ng mga tao ngayon na matatalino at ginamit ay ang isip na mula sa Ama, na bahagi naman ng Ama para kuminis ang balat, para ang maitim ay pumuti, para ang matangos ang ilong ay lalo pang tumangos kung gusto niyang maiba pa, para mabago na ang kaanyuan ng tao. Subalit, kailan pa man at maging sino man ay walang makatutuklas kung papaano ang tao'y magbabagong buhay. Maliban, tanggapin ng Ama, kilalanin ng Ama, maghari Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Sapagkat ang pagbabagong anyo, walang makapagbibigay nito, kundi ang Diyos na dakila, noon, ngayon, at magpakailanman. Amang walang hanggan, dito sa lupa ay tuntungan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumbayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, isipan niyo ay maging malinis, kakamtin niyo pangunawang taglay. Kayong lahat ay magnilay sa buhay na inyong nakamtan. Sino bagang tuwirang nagpahiram upang ito'y taglayin niyong tuwira? Bawat araw at magdamag, Ama sa inyo'y nakatunghay. Walang makasisilay kung paano kumilos siya, walang makakakita sa paglalakbay niya, walang makakasaksi sa mabubuting gawa niya, maliban ang Espiritu na taglay niya, na binahagi sa lupa upang kamtin ng mga anak niya, tuwirang siya'y dadamhin. Kaya't magalak kayo, mga nakaunawa, na buhay ang pandama na mula sa Ama. Naganap sa inyo ang magbago kayo, di nang ganang inyo, kundi ganang siya, na tuwirang nagpabago upang patotohanan siyang bagong buhay, siyang tunay na kaliwanagan. Taong aking mga mahal, kayo ay magbulay, magtantong tuwiran sa aking niluwag. Ang may pandinig at nakarinig, at sakaramaniya, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid, bakit inilagay pa dito ang impyerno kung walang impyerno? Balit dito pa lang sa lupa may impyerno na. Kapag ang ugali ng kapwa mo ay nidemonyo ka, impyerno siya sa buhay mo. Ngunit hindi ka dapat patangay sa impyerno na kapwa mo, kundi siyang dapat hango mo sa impyerno. Kaya, kung nababatid mong nasa mali ang kapwa mo, hindi mo siya dapat patulan at hindi mo siya dapat husgahan, kundi dapat siya'y kahabagan, iyong kaawaan. Buhay ba ang Ama? Ipanalangin mo siya, baka sakaling magliwanag at matauhan, makilala niya ang katotohanan, makonsensya at budhi niya ay pairalin na ng Ama. Mapakahirap kalabanin ang budhi, sapagkat kapag ito ang kumilos, walang magaling na salapidi yan. Walang kayamanang kapantay na maipapantay diyan para paghilumin ang budhi mo at para mapanatag ang budhi mo. Sapagkat yaon ang Ama. Ganyan kumilos siya. Ngayon, kung malinis ang puso mo, walang budhing uukil-kil para pahirapan ka, tao. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya't ang mga pangako at mga tagubilin niya ay sinambit mula sa Exodo. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan ang kanya hanggang sa lupain na aking inianda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Buhay ba ang Ama? Ito ay ibinili niya kay Moises. At sinabi naman itong si Moises sa mga Israelita na kanyang hinango sa Ehipto. At ang mga biling iyon ay nais ipatupad, ngunit sadyang kay rupok ng tao, kay hina, tunay na napaka hina. Sapagkat ang tao ay madaling manghinawa, madaling magsawa. Kapag may hinihintay at hindi ating, inip na inip, bagot na bagot. Ang taong mainipin, nagmumura, nagagalit, kung ano-ano mga sinasabi, para ba nagtataas ang lagnat. Na hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Hibang na hibang siya, napakataas ng lagnat niya. Sapagkat, yaon ng taong wala sa ulirat, wala sa malawak na pangunawa, sarili niya sinusunod, sarili niya ang hari niya. Wala siyang ibang hari, kundi sarili niya ang ginawa niyang hari ng kanyang pagkatao. Buhay ba ang Ama? Kaya't kawawa, kahabag-habag ang taong pinagahari niya, sarili niya lamang. Marami nang napahamak sa taong makasarili. Marami nang napahamak sa taong walang ginusto na gawin kundi ang kanyang gusto at wala siyang pakialam sa gusto ng iba. Wala siyang pinakikinggan sa kalooban ng Ama, kundi sarili niyang kalooban ang sa tuwin ay pinananaig at pinangunguna. Hari siya ng kanyang katauhan. Walang ibang makapaghari sa kanya. Kahabag-habag ang taong ganito. Hanggang saan ang buhay? Ang lahat ay may takda, may wakas. Gaano kasiguradong lahat ng gusto ng tao ay makakamtan niya?
Lahat ng gusto niya ay magagawa niya. Paano kapag ayaw ng ama? Gaano ka man kalakas, ano man ang taglay mong kapangyarihan, kundi lang loobin ng ama, mapapahiya ka lamang. Buhay ba ang ama? Mahihirapan ka lamang, masasaktan ka lamang, sapagkat patotoo, ang kaya niya ay di mo kaya. Tao. Ang magagawa niya ay di mo gagawa. Ngunit ang magagawa mo, wag lang kasalanan ang gagawin mo, higit na kaya ng ama na nagpahiram ng buhay mo. Buhay ba ang ama? Kaya ang tunay na gustong magbago, siya ang dinadama. Siya ang tinatanggap. Siya ang hinahanap. Inaapuhap nila sa kanilang puso upang ang pagmamahal at tuwirang makapangibabaw at magharing lubusan sa buon nilang katauhan. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, at kapag naganap na ito, ang mahirap pa ay magaan. Sapagkat walang mahirap sa ama, yamang siyang pinanguna mo't pinaghari sa sarili mo. Kaya't ang para sa iyong mahirap maaliw sa mga ginagawa mo, siyang gagawa nito. Kaya't sa wala ka mang ginawa, naaliw ang puso mo, na sa dating bugnuting kang tao, dating walang alam ka, kundi ang sa iyo, nang binigay mo ang lahat sa buhay mo'y ama ang pinanguna, pinagharian ka niya, nang ibabaw siya, kaya't di ka man magsalita, inaaliw kaniya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, damhin ninyo sa puso nyo'y ama, maghahari siyang totoo. Apuhapin nyo sa diwa nyo ang mga aral niya, at mawawaglit sa isip nyo ang kung ano-anong laman ng isipan nyo. Pangunahin nyo siya, ituturong mabuting kaparaanan upang maaliw kayo sa inyong buhay. Pagharian kayo nang malubos ang unawa nyo, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong ganap, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ayon sa Exodo muli, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rin maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ni Joshua. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga leader ng Israel, hintayin ninyo kami rito, kasama ninyong maiiwan sina Aaron, Hur at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyayari sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nadudukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 na araw, itong nabalot ng ulap. Nang 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh. Nawari nila'y maliyab na apoy sa taluktok ng bundok. Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap ng 40 araw at 40 gabi. Subalit, nang dahil sadyang marupok ang tao, mahina ang loob at madaling magsawa, akala nila hindi na magbabalik itong si Moises. Kaya't sa ilang araw lang na yun ay nainip na, nabagot na, at nawala na ng pag-asa. Tao, pakatandaan mo ang tinura ng Ama, ang 1,000 taon sa lupa, 1 iglap lamang sa akin. Sa makatwid, kung kilala mo ang Ama at pinagtitiwalaan mo siya, huwag kang nababagot. Patuloy kang maniwala at magtiwala sa kanyang magagawa. Huwag kang tumulad sa iyong mga ninuno na kaya sila nakagawa ng hindi tama sa pagkabagot at pagkainip. At ito ang pinapatay ng Ama sa damdamin ng tao,
ang pagkabagot sa mabuting gawa, ang panghihinawa sa masamang gawa. Kaya kung nanghihinawa ka sa masamang gawa at di ka naman nababagot sa mabuti, patuloy mong matutupad ang kalooban niya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't manapa ang dapat gawin ng mga anak ng Amang totoo sa Kanya, araw-gabi manalangin, araw-gabi manalig, araw-gabi umasa, araw-gabi maging tapat, araw-gabi maging makatotohanan, araw-gabi huwag magsawa, kundi patuloy na sa Amay magtiwala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Doon habang ginagawa mong paniniwala sa Kanya, nararamdaman mong mabuting ginagawa Niya. Habang tinatanggap mo siyang naghahari sa iyong buhay, napapatotohanan niyang iba siyang maghari kaysa sarili mong gawa at isip, damdamin, sapagkat siyang katotohanan, siyang buhay at lakas ng sinuman. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung hindi naganap ang pagtatalusira ng mga tao, dapat walang sakit, dapat walang kamatayan, dapat hindi nagkakasakit ang tao, dapat, puro dapat, at marapat ang pangako ng Ama. Walang hindi dapat, walang hindi marapat. Lahat ng dapat at marapat, siyang Kanyang tinutupad at ginaganap. Kaya halina mga mahal ko, hindi pa huli ang lahat. Kaya pa niyang baguhin ang sinuman. Kaya pa niyang ibigay ang dapat at marapat. Tanggapin mo lamang siya at pangunahin sa iyong buhay. Iyong papaghariin, huwag ang iyong kalooban. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hacha karamahalayan. Hacha karamahalayan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang damdamin ng tao, iba't iba ang isip ng tao. May mga taong nagpapahalagang masyado sa salapi. Mayroon namang taong ayaw ng salapi, hindi niya kinakahalagahan ng salapi. Sa maglalabing 3 taon na, sa 27 ang gawain ito, iba't iba na ang nakaniig at nakausap. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Kasi po hirap na hirap po kami sa buhay. May gusto akong bilhin, hindi ko mabili. Mayroon namang, ewan ko po ba? Bakit puro salapi na lang? Pera na lang ang mahalaga sa aking magulang. Mukha ng pera. Mayroon namang nagsasabing, kulang pa po Gusto ko pang umasenso. Kaya inuuna ko po ito, sayang naman po ang pagkakataon. Habang ako'y binibigyan pagkakataon ng Diyos, di pahalagahan ko po. Iba't iba ang katwiran. Ngunit silang lahat ay wala sa tamang katwiran. Sapagkat ang tamang katwiran ay ito. Kailangan mo salapi, ngunit gamitin mo sa tama. Huwag mong alipinin ang salapi at huwag namang magpaalipin ka sa salapi, kundi gamitin mo sa tama. At ipahigit mo sa lahat ang Ama, huwag ang salapi. Ngunit, hindi naman sinabi ng Ama, huwag mong kailanganin ang salapi. Kaya nga alam niyang kailangan ng salapi. Kaya nga nagbigay siya ng mga source of income, ng mga kaparaanan para makakita ka ng salapi, para makahawak ka ng salapi, para magbigay sa iyo ang salapi. Ang lahat ng paraan ay binibigay niya. Nandyan ang hayupan,
nandyan ang pananim, nandyan ang mga prutas, gulay, ang mga palay, iba't ibang uri ng mga puno. Nandyan ang mga isda, iba't ibang pagmumulan. Nandyan ang mga kailangan ng tao para makabuo ng tahanan. Nandyan ang buhangin niya. Nandyan ang pagkukuhanan para makagawa ng mga yero ng mga bakal. Nandyan lahat, maging ang marmol, maging ang mga tabla. Lahat nilikha niya sapagkat alam niyang kailangan ito ng tao. Subalit, ang mga hindi nakakakilalang lubos, hindi ito maalala siyang lahat ng pinagmumulan ng bagay. Mga minamahal, hindi ka naman maliligaw at lubos-lubos ang pagkaligaw kung may takot ka sa Ama. Kaya't ang pangunahing gusto niyang maganap sa mga anak niya, makilala siya at magkatakot sa Kanya upang wag mali siya sa Kanyang tuntunin at sa Kanyang kalooban. Doon, mararamdaman ng tao siyang pinakamahalaga sa buhay ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Iba't iba na rin ang mga pag-uugali ng tao. May mga nasa magandang kalalagayan at mayaman, nakikisama silang gumawa sa kanilang mga tauhan. Sila pa ang mas naunang gumagawa. Kung inuutusan ang kanilang mga tauhan at hindi ginagawa, sila na mismo ang gumagawa. Mayroon namang hindi maari yaon. Sigurado, pagagalitan at iaalis sa kanyang pananaw. Mayroon namang nagpapahalagang mas mainam sa kanyang alipin sapagkat mababa siyang nilalang. Kaya't hindi niya nakikita ang kamalian ng kanyang alipin, kundi ang nakikita niya yung hirap na ginagawa niya. Iba't iba nga ang pag-uugali ng tao. Subalit mayroon naman na kunwari mahal, pero hindi naman. Wag na wag kang gagawa ng hindi maganda sa kanya at sigurado, humanda ka, wika niya. Mayroon naman kahit na nakikita niyang patanga-tanga, patamad-tamad, ang kanyang alipin, tama lang sa kanya. Sapagkat pakiramdam niya, ang mahalaga ay may kasama siya. Iba't iba nga ang ugali at isip ng tao. Ngunit ang lahat ng ito'y tao ang gumagawa, sapagkat hindi ito ugali ng Ama. Ang ugali ng Ama, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya't kung lahat ng tao, naunawa nila ang salitang ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo, hindi nila gagawin ang anumang batid nilang hindi dapat at marapat sa pananaw ng Ama. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pasayahin ang sarili, damhin ang Ama, at paliligayahin kaniya. Wala nang ibang hihigit pa sa pagpapaligaya niya. Wala nang hihigit pa sa pagkaaliw na dulot niya. Wala nang hihigit pa sa maliwanag na pangunawang kaloob niya. Wala nang hihigit pa sa magagawa niya. Kaya't napakahalaga ang kamtin siya. Napakahalaga ng mata mo siya. Napakahalaga ng kilalanin siya. Napakahalaga ang magkatakot ka sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama, kay hirap iula, ang sayo'y dapat tunay na marapat. Ikaw, tanging ikaw lamang, ang tuwirang
ganap, Ama, wala kang kapantay kailanman, tuwirang ikaw ang buhay, noon, ngayon at kailanman, tanging ikaw lamang. O aking Ama, walang magagawa ang tao sa lupang ibabaw, kung di sa iyo at kalooban mo, walang higit na mananaig sa'yo. Ikaw, o aking Ama, ang tunay na sigla't galak, tanging sa'yo lamang, tanging ikaw lamang, noon, ngayon, at magpakailanman. Tanging ikaw ang ligaya at buhay, tanging ikaw sigla't liwanag kailanman. Tanging ikaw, ikaw, o aking Ama, ang tunay sa buhay. Ikaw lamang ang tuwirang, mabuti kailan paman, o aking Ama. O aking Ama, o aking Ama, sa buhay nila. Yahweh, aking Ama, kay hirap itama, kay hirap itumpa ng iyong mga anak sa lupa. Tuwirang ikaw na nga ang nagwika, di pa nila marinig, di pa nila matanto, di pa nila maabot. Kaya't sa tuwina aking sa'yo'y hiling, huwag mong panghinawaan, huwag mong pagsawaan, huwag mong tugutan, sila ay handugan. Mahabag ka at maawa sa kanila. Yamang ako'y binahagi mo, yamang ako'y binaba mo, yamang ako'y sa tao ay binigay mo. At sa kanilang tumanggap, ako'y nakakapangusap. Nang dahil sa'yo, aking Ama, na tuwirang tapat, at di maglalaho kailanman. Ugnayan mo't ugnayan ko ay di nawawala dito sa lupa. At chakaramaya-nayana, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. At chakarameyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Hay Panginoon ko at Diyos ko, ang bawat araw at segundo ng tao ay tunay at tapat. Ngunit, paano magiging tapat at makatotohanan ng mga anak ng Ama kung halimbawa, pagbangon mo ang inisip mo,
ganito ang gagawin mo at ginawa mo nga, hindi mo muna pinagnilayan at hindi mo tinanong sa ama. Tama ba itong gagawin ko, ama? Kung minsan mayroong mga dinulog kayo, na pinahintulutan niya, binigay niya. Hiningi mo sa kanya, kung nararapat ay maganap at kung hindi ay huwag maganap. Ngunit pinatupad niya. Pagkatapos dumanas ka ng hirap, ibig sabihin ba, pinahamak ka? Hindi. Kung tapat at makatotohanan ka, asahan mo yung mabuting hiniling mo, maganda pa rin ang magiging wakas nito. Sapagkat doon niya napapatotohanang siya'y tapat sa bawat segundo. Kaya, anak ka ba niya? Kilala mo ba siya? Nadarama mo ba siya? Patuloy kang magtiwala sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ay, pinagbabahagi po ako, hindi ko ito matututulan. Panginoon ko at Diyos ko, lahat ng hindi ko alam, salamat po at natutunan ko ngayon. Ngunit alam niyo po ba, bilang lingkod, habang pinakikibakahan mo ang pakikipaglaban mong pakikipagtapatan sa Ama, hindi ganun kadali para mapatotohanan mong tapat ka sa Kanya at nagpagtotoo ka. Hindi napakadali, mga mahal ko. Tuwiran ngang hamon sa iyong pananampalataya, hamon sa iyong pagtitiwala sa Kanya, ang hirap ng ginagawa mo, ang hirap ng tinatawid mo. Ngunit alam niyo po ba kung ba't nakakayanan lamang? Dahil sa walang tugot na pananampalataya, sa walang tugot na pagdulog, at sa walang tugot na paghingi ng lakas sa Kanya na binibigay naman niya upang makayanan mo bilang anak na nagtitiwala sa Kanya. Hanggang sa hindi mo alam, nangungusap na siya. Anak, kung mabuti ang ginawa mo, ano't nababahala ka? Kung ako ang sinunod mo, ano't matatakot ka? Kung tama para sa akin ang ginagawa mo, ano't mag-aalinlangan ka? At doon, masasabi mo, Diyos ko at Ama ko, pangunahan mo ako. Kung di kita pangungunahan, anak, kailan may di ka makasasadyan. At kung hindi kita pinangunahan mula sa iyong mga ginagampanan, wala ka na ngayon sa kalalagayan mong iyan, kundi kay nasa pagkatao ng normal sa dating ikyong kalalagayan. Ngunit, pinatotohanan ko sa iyo na niloloob ko man kung magkamisan na ikay pahirapan ko, hindi para ikay magupo, kundi ikay lumaban at maging matapang. Niloloob kong maganap sa iyo kung minsan na ikay pahiya ng kapwa mo't mapahiya ka sa mga kaganapang pinagtatawanan ka at hinahamak, hindi ka paniwalaan, hindi ibig sabihin patuloy ko yung pababayaan. Kundi niloloob ko yaan upang lahat ng humamak sa iyo, daratalang takday, sila naman ang hahamakin ko. Ang lahat ng nagtawa sa iyo, daratalang takda, silang katawa-tawa sa pananaw ko. Ang lahat ng nagtalusira, ako ang may batid nito at ako ang magtatakda ng marapat kong iganti sa kanila. Kaya ikaw'y manahimik lamang at gawin mo ang sa akin. Tupdin mo ang sa akin at tutuparin ko ang sa iyo. Saan magmumulang salita ito? Sapagkat kung ang demonyo ang nagsasalita niyan, hindi ganyan ang sasabihin niya. Kundi ang patuloy niya sasabihin, nako, parati kang nagtitiwala, ay ginaganyan ka na nga. Patuloy ka pa sa pagtupad ng mabuti, ay ganyan na nga nangyayari sa buhay mo. Sino ba yung naggawa ng ganon? Hindi ba, hindi naman ang Ama? Sapagkat ang Ama, ang puro ituturo sa iyo at ang ituturo sa iyo ay puro kabutihan. At hindi niya isasambit sa iyo ang iyong kapwa ay ganito at ganyan. Kundi ang sasabihin niya, anak, ang bawat nagkasala ay patawarin mo, ang mga nanghihinay palakasin mo, at ang bawat nawawalay hanapin mo, at ang mailapit mo at maibalik sa akin, gagantihan kita.
Yan ang maririnig nyo. At hindi nyo maririnig, magalit ka kay Pedro, kay Juan. Alam niya nang mali sila, pero hindi mo pa mararamdaman sa kanya yung magalit ka kay Juan. Sapagkat alam niya na hindi tamang ituturo yun sa'yo. Kaya may nagalit man sa'yo, hindi niya sasabihin sa'yo, magalit ka sa Juan na yan at nagalit siya sa'yo. Kundi ang sasabihin niya, anak, huwag mong alalahanin ang galit ng kapwa mo. Ang alalahanin mo'y galit ko. Buhay ba nga, ma? Anak, huwag mong pakadibdibin ang ginagawa ng kapwa mo. Ang dibdibin mo ay ang mabuting gagawin ko. Upang maging marapat ang pananaw ko sa iyo at maging kalooban mo'y mapainam ko pa ito. Anak, huwag mo nang pakaisipin kung anong mali ng kapwa mo. Kundi ang isipin mo ang makagawa ng tama kahit kanino. Mga minamahal, kaya't ang sinumang katotohanan ay taglay, hindi nagkakaroon ng duming isip at masamang pag-iisip sa kapwa niya, kundi ang lahat ng mabuti, siyang itatala ng Ama upang hindi ka magkaroong masamang kalooban sa kapwa mo tao. Kaya't kung hindi na nararapat at hindi tama ang mga pumapasok sa inyong mga puso, ito ay patayin ninyo at pabuhay nyo sa may pagmamahal niya. At kung hindi na nararapat at tama sa kanyang mga panukala ang inyong mga iniisip, huwag niyong tanggapin. Iwaksin niyo, sapagkat ito ang magiging daan para mawalay at maligaw kayo sa kanyang tuntunin at katotohanan. Kaya't kapag sinisilid sa inyo, uy, manghina ka, may sakit ka, malala na, nako, hindi yan sa Ama. Sapagkat ang gusto niya, mapalapit kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya at magtibay sa Kanya. At hindi niya kayo tatakutin, kundi palalakasin pa at patatapangin. Kaya kailanman, hindi niya sasabihin sa alam niyang mahina ang loob at hindi kakayanin na mamamatay ka na. Kundi ang sasabihin niya, anak, lumaban ka, sapagkat ikaw ay may pagkakataon pa. Gayon, hanggang yung pagkakataon na yun ang magpapalakas at magpapasigla sa kalooban ng taong nanghihina na. Kaya, dahil sa ginagawang mabuti, nakakabuti sa kalooban, nakakaganda ng kaisipan. Kaya mga mahal, kung mabuti ang ginawa nyo, sigurado makakabuti sa inyo. Kung mabuti iniisip nyo, sigurado makakaganda ng kalooban nyo. Subalit, ito ang sinyalis at totoong pagkakamali, pagkakasalang nasa puso't isip nyo. Kayo ang nahihirapan, kayo nagkakasala. Ngunit, kapag mabuti ang ginagawa nyo at mabuti iniisip at maganda ang nilalaman ng puso nyo, kayo ang magaan ang damdamin, kayo ang nasisiyahan at tumatatag tumitibay ang inyong katauhan at lalo kayong napupuspos ng liwanag ng pangunawa. Kaya, hindi ninyo naisip si Juan, si Pedro, si Petra, si Juana at maging sino pa, kundi laging nasa isip mo kung paano gagawa ka ng mabuti dahil yaon ang gusto ng iyong Ama, na kinilala, tinanggap, at tinatawagang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, sinigawan ka man ng kapwa mo, natawa ka pa, naawa ka sa kanya, nahabag ka. Sapagkat, wala kang damdaming nasaktan. Ang nanaig sa'yo't nang ibabaw ay kalooban ng Ama. At yan ang dapat ninyong pagariin sa buhay nyo. Kaya naman, ginagawa kang tanga ng kapwa mo. Ginagawa kang luka-luka. Sapagkat para sa kanila, katangahan at kaluka-luka ang di pumatol at hindi humatol. Ngunit sa Ama, karapat-dapat at kalugod-lugod ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung kaisa mo ang kanyang espiritu, ang patuloy na gagawin mo'y ang kalooban at kagustuhan niyong Ama mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At sa gayong ginagawa mo, lahat ng nasa kaganapan sa buhay mo'y batid niya. Lahat ng pagluha mo'y nakita niya.
Lahat ng naghinagpis na puso mo'y batid na batid niya. Kaya't dahil sa kabutihan mong mga ginagawa, hindi niya niloob na mangyari sa iyo ang ikay may grupo ng kapwa mo. Sapagkat siyang ama mong kinilala at tinanggap, siyang nagtindig ng matibay sa iyo. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Subukan niyong gawin, kung di maganap sa inyo, mapapatotohanan na di totoo sa puso niyong ginawa niyo. Subalit kung totoo at tapat, mapapatotohanan din ang inyong kaharap at nangusap, bagamat di nyo nasilayan, totoo ako kung magturan. Hetche karamahaleyana, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sapagkat walang nagpapatotoo sa katotohanan at kinabukasan sa mga daratal na panahon at lumipas na panahon, kundi ang nakikipagtotoo sa inyong harapan. Di nyo man nasilayan, di nyo man mahawakan. Patuloy na sa inyo'y nakikiisat, nakikipag-ugnayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Chakaramahale, nekkaramanehan, nekkaramanehan, nekkaramanehan. Buhay bang Ama? Noon, napapaniwala ako ng mga salitang ganito. Ay, pagka sa patay gagamitin yan. Pag ang bagek at abuloy sa patay lahat uubusin yan. Paano kung yung mga anak ay iniwan, walang kakainin? Patay na yun, ubusin pa ba sa patay? Bakit hindi ubusin din sa buhay ng mga anak niyang magugutom? Ang tao nga naman, hinanap ko sa Biblia, wala iyon. Na yung pera ng patay, yung abuloy sa patay, dapat sa patay din ubusin. Ba't hindi mo gamitin sa iyong pamilyang iniwanan? Inubos sa patay, lahat ginasto sa patay, mula sa unang araw hanggang sa ika-40 araw hanggang sa isang taon. Hihahanda pa sa isang taon, hindi gagalawin yung mga anak nagugutom. Paano mong nakilala ang Diyos mo niyan? Huwag mo kang gagalawin yan. Para sa patay yan, masama. Anong masama doon? Mas masama ang ginugutom ang mga anak niyang naiwanan. Ang patay ay hindi nababangon para pakainin mo. Subalit ang mga anak na pagugutumin mo, baka mamatay sila. Ang daming mali ng tao, ang daming kamalian ng tao, ngunit sinusunod nila. Kung minsan naman, kaya lang ginagawa yon, katusuhan. Dahil ayaw gumastos ng iba. Sa abuloy mo kakuhanin. Yun ba yung pagtulong? Kahit na mayroon ka. Dahil alam mong may abuloy. Kawawa naman yung kinamatayan. Ayaw mong bigyan. Dahil may abuloy. Katusuhan naman yun. Katusuhan manapa. Sapagkat dahil ayaw mong gumastos, dadahilan mo'y masamang gastusin ang patay na abuloy. Ang abuloy sa patay. Mas masama yung nandyan ang pera ng patay, na ilibing na hinihintay mo ang isang taon, ang anak mo naman ay hindi kumakain. O yung pamangkin mo, o kapatid ninyo, o nanay ninyo, pahiram nga dun sa pera ng abuloy sandali at bibili ko lang ng bigas. Naku masama. Alin ang masama? Yung hiniram ng kapwa mo na nakapagpatawid ng gutom niya o yung hindi mo binigyan? Mga mahal, ang daming alam na masama ng tao para sabihin niyang masama yun. Ngunit ang ginagawa naman nila ay masama. Magpakabuti ka sa pananaw ng Ama at gawin mo yung tama sa pananaw niya. Yung mga pamahiin na yon, na tao lang ang namamahiin at hindi ang Diyos ang gumawa niyan, huwag mo nang sundin. Naku huwag mo munang ipagagawa yung libingan at wala pang isang taon. Anong connection doon?
Eh kung nilulubod na, tinuod pa, dahil nagiging labak, wala nang mapagtuntungan. Kung may pera ka naman, anong masama? Kaya lang ang iba, mas gusto pa nilang pagandahin ang nicho at libingan kaysa pagandahin nila ang kaluluwa nila. Para sumikat ang pangalan, para maganda nga naman ang libingan ng kanilang kapamilya, kaganda ka. Titingalain, hahangaan, subalit ang gawa nila, hindi nila alam, yung bagang tinitingala nila'y nasaan? Nandun kaya sa kaharian o nasa impyerno? Mga mahal, magising na sa katotohanan. Mamulat na sa katotohanan. Igising na ang diwa sa totoo. Patayin na yung mga haka-haka at mga pamahiin na hindi dapat. Ang kaligtasan ay ang Ama, hindi ang ano paman. Ngayon, kung mabuti ang ginawa mo, mabuti gaganti niya sa'yo. Kung masama ginawa mo, sigurado, huwag kang pakakasigurado. Nakakaligtas ka ng ilan? Taon ang binilang. Sigurado, hindi nakaligtas sa pananaw ng Ama yan. Kaya kung nanlilinlang ka ng kapwa mo, nandadaya ka ng kapwa mo, huwag mo sabihin, naligtasan ko naman. Sa Ama, lahat nakatalak. Natititigan ka niya na hindi mo siya matitigan. Nakikilala ka niyang hindi mo siya nakikita. Batid niya lahat ang gawa mo, kaya hindi ka makapaglilihim sa kanya. Ay, pahiram nga muna nung pera ng patay. At mapuputulan ako ng kuryente. Naku, hindi pwede. Malas daw yun. Ano ang malas doon? Ikaw ang malas sa bandang huli dahil kung hindi mo pinabayang naputulan ng kuryente yung kapwa mo, umiiyak yung kanyang anak sa init ng wala man lang pamaypay. Natiis mo yun dahil sa kasamaan ng ugali mo. Hindi doon sa masama. Alamin mo ang kagustuhan ng Ama, alamin mo ang salita niya, susunod ka sa kanya, alamin mo ang tuntunin niya, gagawin mo ang tama para sa iyong kapwa. Pahiram nga ka ng bigas. Wag ka, gabi na. Masama kang magpahiram ng bigas sa gabi. Anong masama kung kakain yung kapwa mo? Ang masama, hindi mo siya binigyan. Kaya humanda ka, darating din sa'yo, magkukulang ka, walang magpapahiram. Mga minamahal, maliwanag ang sinabi. Kung ano ginawa mo, siyang ganti. O kampante ka at kontento ka, maganda buhay mo, kaya nakapagmamagaling ka. Maganda ang buhay mo, kaya nasasabi mo yan sa kapwa mo. Paano? Hawak mo ba buhay mo? Kung si Solomon, pinakamayaman sa lahat ng hari, gaano kasiguradong ang mga naging lahi niya ay kayamanan ay nasa kanila? Mga mahal, ang tinuturan ko'y hindi parabola. Hindi katang-isip, kundi pawang katotohanang nagaganap sa lupa. Nasisilayan sa buong madla. Pahiram nga ng kutsilyo. Naku wala kaming kutsilyo. Kaya pala, ayaw niya lang maging mapurol. Kung pinahiram mo yung kutsilyo, baka binigyan ka ng saging dahil tatagpasin pa rin niya yung kanyang puno saging. Ayaw mo magpahiram, wala siyang kutsilyo. Napagtigpas at hinog na yung mga saging. Pagtalikod, sabi niya, kadamot mo naman, kutsilyo lang, bibigyan pa naman sana kita ng saging. Kung di ka pa naman madamot, din nagkabiyaya ka. Ganyan ang ugali ng tao. Puro kaugali ang katusuhan. Ngunit mapagmagaling, mapagpakita ng puri, mapagpasikat na mabait, ngunit sa loob naman, hindi. Hindi mo ba mapapabasa sa Ama mo ang ugali mo? Basang-basa niya yan. Kahit na magmapapuri ka, kahit na magbait-baitan ka sa harapan ng kapwa mo, alam niya yung totoong damdamin mo. Hindi malilihim sa kanya kung totoo kang mabait, mabuti, o masama ang laman ng puso mo. Kaya, kung nasumpungan mo na ang Ama, hindi mo na ugaling magkunwari. Hindi ka na yung taong mapagpaimbabaw. Hindi ka na yung taong mapagkunwaring magsalitay maganda, ngunit sa iba na may naninira ka pala.
Sapagkat kapag nasumpungan mo na ang Ama, sino man ang kaharap mo, kahit sa talikod, siya pa rin. Kahit na sinong kausap mo, maging katalikuran mo siya, yun pa rin. Walang naiba, hindi maiba. Sapagkat, alam mo, harap at talikuran, naroon ang Ama, nakikita kayo. Kaya ang tunay na pag-uugali, hindi maaabot ng taong ugali. Kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritu Santo upang mapaabot ang tunay at tapat na pag-uugali sa tao. At upang ang mga ugaling pagkataong hindi totoo ay mabago. Ngunit paano kung hindi kikilalanin? Kaya nga't maliwanag ang tinuran, mapapalad ang tumatanggap sa hindi nila nakikita, ngunit nararamdaman sa puso nila. Mga mahal, pahiram nga eka ng timba. Kasi eka'y nasira ang timba ko. Ay hindi eka, wala akong timba. Sandamukal naman ang timba niya. Kung pinahiram sana ng timba, ang ibibigay pala sa kanya ay isda. Hindi pa sinabi dahil susurpresahin siya. Tumalikod ang nanghihiram ng timba. Ayaw mo pala ng isda. Sabi niya, ganun ba eka, bibigyan mo ako. Ito, may timba na. Nakita ugali. Ganyan ang tao. Huling-huli ang natural at naturalesa. May dumating na pulubi. Naku, eka, sino ka ba, eka? Hindi niya alam na ganyong pulubi lang pala. Naku, eka, kawawa ka anak. Kung pinapasok mo lang ako sa iyong tahanan, di sana masigit na mainam ang idadatal ko sa iyo. Ngunit ako'y hinamak mo. Tandaan mo, maghihirap kang tulad ng pulubing nagpakita sa iyo. Mga mahal, iba ang pagkilos ng Ama. Marami siyang pamamaraan, huwag niyong hahamakin ang gagawin niya. Marami siyang ginagawa, huwag niyong hahamakin ang gagawin niya. Sapagkat kayo'y tao, siya'y Diyos. Hindi niyo siya nakikita, kayo'y nakikita. Kaya't manapa, ang isip mo'y baguhin, maging maganda at maging mainam, nang hindi ka magkasala kailanman. Walang banal, walang makatotohanan. Subalit kung totoo mong tinatawagan na yung Diyos mo, na alam mong lahat ay alam, hindi mo siya dadayain. Hindi mo siya lililangin sa iyong maling ugali, na nagkukunwari kang patuloy, samantalang alam mong totoo naman na nakikita ka niya. At paparatangan mo pa ang ugali ng iba, ang ugali mo'y ayaw mo pakita. Mga mahal, tama na, tugot na. Pakatandaan ninyo, hindi lalagpas ito sa pananaw ng Ama. Kung kinikilala niyong totoo siya, ang lahat ng gagawin niyo'y ialay niyo sa Kanya. Huwag lamang para purihin kayo ng kapwa niyo. Kundi, hindi man kayo purihin, gustuhin, paniwalaan, mahalin ng kapwa nyo. Ang mahalaga, siyang higit na gumusto sa inyo, siyang higit na magmahal sa inyo, siyang higit na kumilala sa inyo, na tunay kang anak niya. Sapagkat, ang magagawa niya ay di magagawa ng kapwa mo. Pakatandaan ninyo, ang magagawa ng Ama na pinakikilala ko sa inyo ay di magagawa ng kahit na sino. Kaya't kung kilala niyo siya, magpapakababa kayo sa Kanya. Hatcha karamahaliyan ne karamahaliyan, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. At may pinatutupad siya sa panahon mo na alam niya na may magagawa siya ng masigit na maganda sa iyo. Kaya't kung tunay ka at nagpakatotoo, nakita mo sana kung sino siyang totoo sa iyo. Kaya habilin niya tuwina, mga anak ko, magpakatotoo kayo. Hatcha karamahalena, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Naku, Eka, nailibing na, hindi na ako, Eka, tatanggap. Kasi, Eka, masama daw eh. Kung gagamitin mo siya sa pagsusugal, talagang mamalasin ka. Ngunit kung tinanggap mo at ginamit mo sa pamilya mo na maganda ang kinauukulan, baka mapaunlad pa ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. May ugali pang tao. Pag may namatay, titingnan ang listahan niya kung nagbigay baga sa kanyang kalahi. Pag hindi nagbigay, naku, hindi pala nagbigay yan, hindi ako magbibigay sa kanya. Paano kaya pag namatay siya, hindi siya nakalista doon? Hindi rin siya bibigyan noon. Patay na yung pinagdadamutan niya. Kaya mga pakatandaan nyo, ang naglibing kay Juan, hindi maglilibing din sa kanya. Tandaan nyo, kung naglibing ka kay Juan, iba naman ang maglilibing sa'yo, hindi si Juan. Kaya, kung totoong mabuti ugali mo, hindi ka mangungwenta ng patay. Kinukwentahan mo yung patay-patay na nga. Kaya, dito sa lupa, napapatotohanan ng mabuting ugali. Napapatotohanan ng mabuting gawa. Napapatotohanan ng mabuting gagawin. Napapatotohanan ng Ama ang tapat na mga anak niya. Kaya, marunong ka bang dumamay ng iyong kapwa? Bakit natatakot ka? Marunong ka palang dumamay. Sigurado may dadamay din sa'yo. Wala ka bang alam kundi magmagaling? Sigurado, lahat din ang tumutulong sa'yo mapagmagaling. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, katotohanan ng sakit, idinatal. Tao, magnilay, magbulay kayo. Magtantong tuwiran. Ang mabuting pag-uugali, kung ginawa mo kay Juan ay ganito, ngunit hindi ginantihan ka, asahan mo'y Ama, sapagkat siya mabuting gumanti kahit kanino, at magpakailanman hindi siya talusira. Tao, magsalita ng 10, hindi mo alam kung may tamang isa. Ang taong sinungaling. Subalit ang Ama, lahat ng sabihin niya ay totoo. Kaya, kung makikipagtotoo ka, gagawin kanyang makatotohan ang anak niya.
katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kapag ang hinanap mo'y mga banal na salita, maraming maitatama sa iyong diwa. Kapag ang hinanap mo'y chismis ng iyong kapwa, marami kang pagkakasalang magagawa. Kapag ang ginawa mo ay tamang-tama, Diyos na dakila sa iyo'y magtatama ng mabuti at marapat na pagpapala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Tumayo ka nga. O sige nga, maglakad ka. Kembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, kembot mo, ikembot mo, kembot mo, itindig mo. Tayo kayo, tayo, para magising. Yan. Ikembot mo, 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 balakang mo. Ipadyak mo, ipadyak mo, ipadyak mo, padyak mo, padyak mo, ipadyak mo, padyak mo ang paa mo. Ikampay mo, ikampay mo, ikampay mo, ikampay mo, kampay mo, ikampay mo, kampay mo ang kamay mo. Iikot mo, iikot mo, iikot mo ang ulo mo. O, gising na kayo. Naway nagising din ang inyong pusong tulog, patay. Ipadyak mo, 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 ipadyak mo. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo. Di ka naman kumikembo. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sige, matulog ka na. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, naku, nagising si... Kumembot ka, 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 kumembot ka. Naku, nagising ang mga lasing. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? O sabihin nyo nga po, o dakilang Ama, ikaw ang aming buhay. Kalasag kang walang kapantay. Muog ka't sandigan. Batong walang katibagan. Liwanag mong taglay. Sa aming ipanahan. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Kami ay turuan ng marapat sa aming buhay. Ilisya mo kami sa masamang kaisipan. Buhayin mo sa amin ang iyong ganap na mahal. Patay naming damdamin ay huwag panaigin. Mababa namin ang iyong kaukulan. Makatupad kami sa iyong kalooban.
Ituro mo sa amin kung paano kami makapamumuhay ng nayon sa iyong kagustuhan. Huwag manaig ang sa aming kalooban, kundi ang sa iyo, aming amang mahal. Turuan mo kami kung paano magmahal ng tapat sa aming kapwa nilalang. Gawin mo kaming karapat-dapat, kalugod-lugod na iyong mga anak. Amen. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, pagpapalay, kamtin nyo. Ay na po.